Kanina pa tayo naglalakad dito sa gubat. Sure ka ba talaga sa dinadaanan natin? Baka maligaw na tayo nito eh. Hindi ko sure, pre. Pero ito lang naman yung nakita nating daan eh. Diretsuhin na lang natin to. Malalaman din natin sa dulo nito. Napakamot na lang ako sa ulo sa sinabi ni Warren. Ano ba naman yan kasi? Pupunta-punta ka sa lugar na yun eh. Di mo naman pala alam ang daan. Tapos inaya mo pa ako. Ba't ka rin sumama? Nakakairita talaga. Kung hindi ko lang ito matalik na kaibigan, hindi ko na to sinamahan. Napasama lang din kasi ako kay Warren dahil sabi niya masarap daw ang alak sa baryo na tinutukoy niya. Tapos, libre pa. Ako kasi, basta alak, go tayo dyan. Iisip mo na lang muna, pre. Makatapos nito, malalasap mo rin yung sarap. Ay nako, ewan ko sa'yo. Alam mo ba, ang sabi-sabi ng ilang mga tao sa bayan na nakaranas ng pumunta sa baryo? Bukod sa libreng alak, libreng chicks pa raw. Oh, saan ka pa? Oh, di ba? Kaya magtiis-tiis ka muna ngayon. Mamaya malalasap mo rin ang langit. Natatawa pa ang loko. Sa bagay, tama rin naman siya. Daanan muna ang hirap bago ang sarap. Pero, ewan ko ba? Nauubos talaga ang pasensya ko. Kakalakad sa daang hindi na yata matapos-tapos. Puro na lang kasi makakapal na kagubatan ang nakikita ko sa kaliwat kanang bahagi. Para na kami nitong si Dora na napunta sa setting sa movie ng Wrong Turn. Ang daming lamok. Dinala mo na lang sana yung tricycle mo eh. Para nag-tricycle na lang sana tayo. Baka abutin na lang tayo ng gabi nito tapos nasa gubat pa tayo. Pagpasensyahan mo na, pre. Kala ko kasi makipot yung daraanan natin eh. Kaya hindi ko na dinala yung tricycle. Dahil baka ako hindi makadaan. Napapamura na lang talaga ako sa dami ng lamok na umaaligid sa amin. Baka mamaya mabuntong kay Warren. Baka siya pa ang mamura ko sa sobrang gigil ko. Peste kayo mga lamok kayo oh. Lubayan nyo nga ako. Mga visit kayo. Pinagbubugaw ko ang mga lamok na nakahanda ng umatake sa aking balat. Masarap ka raw kasi, pre. Kaya hindi ka nila lulubayan hanggat hindi ka natitikman. Palibhasa, hindi siya dinadapuan ng mga pesteng lamok sa daan. Si Raulo, palibhasa maasim ka eh. Kaya ayaw sa'yo ng mga lamok eh. Huminto siya sa paglalakad at lumingon sa akin. Exactly! Kaya swerte ko sa pagkakataong to, no? Oh, ingat ka, pre, ha? Baka dengue ka sa kamumukbang ng mga lamok sa'yo. Magiinuman pa tayo mamaya, ha? Nagpatuloy na rin kami sa paglalakad sa mahabang dire-diretsyong daan. Nang hindi ko na matiis sa mga umaataking lamok sa akin, ay kumaripas na ako ng takbo. Bahala nang maiwan si Warren. Lubayan niyo ako! Mga peste talaga kayo! Ilang minuto pa ang nakalipas ay sa wakas, nakalabas na rin kami ng mahabang daan na yon sa pagitan ng dalawang gubat. Natatanaw na namin ang isang may kaliitang ektaryang lupain na may iilang nakatayong kabahayan. Napaliligiran na kabundukan ng dulo ng baryong ito. Pre, eto na yun! Sa wakas! Nakarating na rin tayo! Excited akong matikman yung kakaibang lasa ng alak nila dito! Ano, tara na! Sigurado ka rito talaga, pre, ha? Nag-aalangan pa akong tumuloy kasi, ewan, nahihiya ako na kinakabahan. Basta, iba ang kutob ko. Oo naman, oh. Eto na yun, sigurado na ako. Halika na! Baka maubusan pa tayo ng alak, no? Lasinggero ka talaga. Ano ka ba? Pareho lang naman tayo eh, no? Noon pa man, mahilig ka na rin uminom. Naawa ka lang sa akin sa katakawan ko sa alak. Ako naman, naawa lang din ako sa'yo sa katakawan mo sa chicks. Parang proud na proud pa siya sa ginagawa niya. Hoy, manahimik ka nga. Hindi ako matakaw sa chicks, no? Ginagawa mo naman akong chick boy eh. O siya, halika na't baka kung saan pa mapunta yung usapan natin. May nakasalubong kaming lalaking nasa edad 40 na mahigit. Kaya naisipan ni Warren na magtanong dito. Manong, pwede po bang magtanong? Ngumisi ang lalaki. Dire-diretsuin nyo lang ang daan na yan at sa dulo niyan, tatambad sa inyo ang tahanan ni Apo Tansyo. Bilisan nyo, baka maubusan na kayo ng alak. Sana nasagot ko ng maayos ang tanong mo.
Ha? Teka, paano niyo po nalaman yung itatanong ko? Yun ba? Kabisado ko na kasi yan. Alam ko na yan ang unang itatanong ng mga bumibisita sa baryo namin. O sige po, Manong. Salamat po, ha. Nawiwirdohan kaming nagpatuloy sa paglalakad sa daang itinuro ni Manong sa amin kanina. Ang weird niya pre, no? Ewan ko ba? Hindi maganda yung pakiramdam ko eh. Di kaya nililinlang lang tayo ng lalaking yon? Hindi naman siguro. Wala naman silang dahilan para linlangin tayo eh. Sa bagay. Pero basta, mag-iingat na lang tayo ha. Mahirap na. Ilang minuto lang ng paglalakad namin ay nakarating na rin kami sa bahay ng matandang tinatawag nila ritong Apo Tancio. Ito na yata yung pre. Mukha nga. Pero magtanong ka na lang ulit para sure tayo. Magandang araw po. Nandyan ho ba si Apo Tancio? Bakit? Anong kailangan niyo sa kanya? Taga-bayan po kami. Pumunta lang po kami rito dahil sa narinig naming usap-usapan sa bayan na masarap daw yung alak na gawa ni Apo Tancio. Gusto rin sana naming matikman yung alak. Napapansin kong iba ang mga titig sa amin ng dalawang nakaupong kasama ng lalaki sa likuran nito. May mga hawak pa ng kanya-kanyang baso ang mga yon na sa tingin ko'y alak ang laman. Ang lalaki naman ay parang may hinahanap ang mga mata niya. May inaasahan yata siyang bagay na dapat naming dala. Wala kayong dala? Nagpunta kayo dito na wala man lang dala? Ikinabigla namin ni Warren ang pagtaas ng boses ng lalaki. Ano bang dadali natin? Ano bang dala yung tinutukoy nyo? Pasalubong! Pasalubong para kay Apo Tancio. Hindi siya nakikipag-usap at nagbibigay ng alak sa mga bisita sa baryo namin nang walang dalang pasalubong sa kanya. Pasensya na boss ha. Hindi kasi namin alam eh. Hayaan nyo, next time, magdadala na kami. Wala nang next time. Ito ang una tuloy niyong punta rito. Binulungan ko na lang si Warren na umuwi na lang muna kami. Mukha kasing mainit ang ulo ng lalaki. Baka ano pang gawin sa amin kapag nagpumilit kami. Pasensya na ho kayo, boss. Ayan niyo po, babalik kami sa bayan para mamili ng pasalubong. Babalik din kami rito mamaya. Ano ka ba naman, pre? Ba't mo sinabi yun? Ayoko na magpabalik-balik, no? Ang layo pa ng bayan dito sa baryo eh. Ang haba ng nilakad natin. Iayaw nga nila kung walang dalang pasalubong. Gamitin na lang natin yung tricycle mo pre pabalik para mabilis tayo makarating. Sayang lang din naman kasi no kung mauuwi lang sa wala yung pagpunta natin dito. Nakaramdam na ako ng kabat-takot nang magtayuan ng dalawang kasama ng lalaki sa likuran nito. Mukhang may hindi magandang gagawin sa amin ng tatlong ito. Pre, mukhang bubugbugin tayo ng mga to. Napapansin kong pasimpleng nakatingin sa amin ng mga tao sa paligid. Kapag tiningnan namin sila, ay biglang iniiwas nila ang mga paningin sa amin. Ang ilang kalalakihan naman doon ay parang nag-aabang na para umatake sa amin. Pre, takbo na! Kumaripas kami ng takbo pabalik sa dinaanan namin kanina. Huwag niyo silang hayaan makatakas! Para kaming nakikipagpatintero sa mga tao sa baryo. Pawis na pawis ako kakatakbo kabanong. Lusot dito, lusot doon ang pinaggagawaan namin ni Warren. Kairita kasi, ba't ba kasi ganoon sila? Tinalo pa ang kamag-anak namin na galing sa abroad, pero walang dalang pasalubong para sa amin. Maya-maya lang din, matapos ang ilang minutong pakikipagpatintero sa mga tao sa baryo, ay nahulog kami sa bitag. Hindi namin napansing malaking butas na pala ang naapakan namin. Akala namin, simpleng mga damo lang ang nakaharang sa daan, ngunit bitag na pala yon. Malas naman oh, nahulog pa sa bitag nila. Buisit, paano na to? Halos mangyak-ngyak na ako sa kabat-takot sa mga sandaling yon. Mabuti na lang kabanong hindi malalim ang butas. Hanggang leeg lang namin yon. Pero sakto sa pag-ahon namin sa butas na yon ang pagdating ng mga tao sa baryo. Agad nila kaming pinaligiran. Malas nga naman oh. Tol, paano na to? Anong gagawin natin? Hindi na mapagtakpan ng sobrang pag-aalala ko sa tono ng aking pananalita. Paano ba kasi kumalma sa lagay namin yon? Gusto lang naman naming dumayo rito para makatikim ng masarap na alak.
Pero bakit ganito ang nangyayari sa amin? Maya-maya lang din ay tumambad na sa harapan namin ang matanda. Puting-puti na ang mga bigote at mahaba niyang balbas. Maging ang sabog niyang buhok. Dinila-dilaan na matanda ang dala nitong itak. Maya-maya ay bigla itong aarting na asiman. Ngumisi sa amin ang matanda. Nakakatakot siya. Parang baliw. Gusto niyo ba kamong matikman ng alak na gawa ko? Kung ganun, kayo po si Apo Tansyo? Ako nga, iho. Balita ko sikat na sa bayan ng mga alak na gawa ko. Kaya ba kayo napunta rito para makita ko? Sus, assuming alak pinunta namin dito, hindi ikaw. Ako ang natatakot dito sa kaibigan ko. Baka mamaya marinig siya na matanda. Buti na lang mahinang pandinig niya. Kung hindi, baka narinig ka na. Makipagplastikan ka na lang muna. Sakyan na lang muna natin siya, pre. Sinungitan lang ako ni Warren. Ay siyempre naman idol ko kayo eh. Alam niyo ba, naglalakad lang kami pumunta rito. Kahit ang layo ng baryo nyo. Nagtiis kami para lang makita namin kayo. Sobrang hanga po namin sa inyo eh. Pilit ko na lang itinikom ang bibig ko nang muntik na akong matawa sa naging reaksyon at tono ng pagsasalita ni Warren. Masyadong plastic ang pagkakaganap niya. Pero ayos na rin. Baka sakaling matuwa ang matanda. Hindi nga ako nagkamali. Mukhang nasiyahan ng matanda sa mga sinabi ni Warren. Napahalakak na lamang si Apo Tansyo sa kanyang mga narinig. Sige, maaari na kayong magsibalik. Kami na bahala rito. Utos ng matanda sa mga tao na kapalibot sa amin. Agad naman nilang sinunod si Apo Tansyo. Siya yata ang tumatayong pinuno sa baryo na ito. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin. Naghihintay na sa bahay ko ang mga alak na titikman niyo. Nang marinig namin ang sinabi niyang yon, ay para kaming nakahinga ng maluwag. Ewan ko kabanong pero imbis na makaramdam pa rin ng takot, imas nang ibabaw sa amin ang pananabik na matikman na ang masarap kunong alak nilang ito. Nang makarating kami sa mismong bahay na matanda, ay muli naming nakita ang tatlong lalaki kanina. Abala ngayon ng mga ito sa paglagok ng alak. Sa nakikita kong kinikilos nila, sa halos hindi na matigil sa paglagok ng alak, at sa tatag nila na hanggang ngayon ay mukhang wala pang talabang iniinom nilang alak, masasabi kong may mga tumalo na sa amin ni Warren. Parang legend ng manginginom ang tatlong to eh. Ano ba yan, pre? Mukhang may tatalo na sa atin. Pinapanood namin ang tatlong parang walang kapaguran sa paglagok ng alak sa mga baso nila. Ang isang lalaki ay tumayo lang para umihi sa gilid tapos bumalik na agad sa inuupuan nito para muling tumungga. Grabe naman yan. Parang nasa Olympic game ng mga lasinggero lang. Hindi ba sila nagsasawa? Ganyang kasarap ang mga tindang alak ko. Kaya laging ubos sa kabibili nila eh. Abot tengang ngisi ng matanda. Nabigla pa ako. Narinig pala niya ang sinasabi ko. Akala ko po, libre lang yung mga alak niyo. Paano yan? Wala pa naman kaming dalang ekstrang pera. Huwag niyong intindihin yon. Libre lang talaga ang mga alak ko para sa mga dayo. Pero sa mga residente ng baryo, tulad ng tatlong yan, nagpapabayad na ako siyempre. Mahirap na. Wala na akong tutubuin kung pati sila ililibre ko na rin. Ay, buti naman po kung ganun. Alin na kayo? Pumasok na kayo sa bahay ko. Doon na lang kayo mag-inuman. Baka pagtripan na naman kasi kayo ng tatlo kung sa labas kayo iinom. Pagpasok pa lang namin sa bahay ng matanda, ay amoy na amoy ko na ang alak. Parang ang asim naman yata ng loob. Inilibot namin ni Warren ang mga paningin sa loob. May mga nyug na nakatambak sa dulo ng maliit na bahay. Sa bandang gilid naman ng dingding ay nakasabit ang mga sukang nakalagay lang sa plastik. May mga bagong katay na manok ding nakasabit sa itaas ng lababo. Tumutulo pa nga ang mga dugo ng ilan sa mga ito. Nagkakatay din pala ho kayo ng manok. Mukhang masarap gawing pulutan yan ah. Ay oo naman.
Mamaya matitikman nyo rin yan ng libre. Kasama sa alak ang pulutan. Ay teka sandali. Ihahanda ko lang ang mga tirang alak. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi pa to expired. Kahapon ko lang to ginawa. Nakakatakot naman siya magsalita, pre. Parang baliw. Uy, magdahan-dahan ka naman sa mga sinasabi mo, pre. Baka marinig ka niya. Mukhang may pinag-uusapan yata kayo dyan na. Tamang-tama itong alak sa inyo. Siguradong mas magiging ganado pa kayo. Sa ekspresyon ng mukha niya at sa mismong kinikilos niya, para talaga siyang abnormal. Nagdadalawang isip na tuloy akong tumikim ng gawa niyang alak. Baka mamaya marumi pala yun. O baka may nilagay pala siyang gayuma. Mapahamak pa kami. Umupo na kami sa mga nakaabang na upo ang kahoy sa gilid ng lumang lamesa. Nakahanda na roon ng isang pitsyel na alak at 2 basong may laman na rin ng alak. Saka kung magugustuhan nyo ang lasa. Sa mga kinikilos niya, parang nawala na tuloy ako ng gana. Para kasing lagi na lang siyang natatawa. Para bang pinagtitripan na kami ng matandang ito. Inamoy-amoy ni Warren ang baso niyang may lamang alak. Pinagmamasdan ko siya. Napakunot noon na lamang ako sa mga naging reaksyon ni Warren. Para kasi siyang nakasinghot ng rugby. Parang akala mo dadalhin na sa langit. Amoy pa lang nakaka-addict na no? Sabi ko naman sa inyo Oh, etong pulutan yung manok. Ang sarap sa pakiramdam ng amoy niya. Nilugok ni Warren ang alak sa baso niya. Matapos ay agad niyang inilapag sa mesa ang baso. Wow! Satisfying ng lasa niya. Ang sarap. Isa pa nga. Sensya ka na, Apo Tansyo Kakapalan ko na yung mukha ko. Mukhang mauubos ko yata ang tirang alak niyo Hayaan nyo, pagbalik namin dito magbabayad na kami. Handa akong magbayad kahit magkano pa yan. Isang basong alak pa lang, mukhang tinamaan na tong kaibigan ko. Lumalabas na ang kayabangan Kahit magkano raw, tricycle driver lang naman siya sa bayan. Lagi pa ngang binubungangaan ng jowa niya dahil kulang-kulang ang perang naiaabot nito. O ikaw pre, uminom ka na't baka maubusan pa kita. Patikim nga rin ng pulutan mo, Apo Tasyo Dumampot si Warren ng kaunting parte ng balat ng manok na inihanda ng matanda. Ang sarap din Iba ka talaga, Apo Tansyo. Hangang-hanga talaga ako sa'yo. Ay nako, makainom na nga. Sige, tama yan. Huwag kang papatalo sa kaibigan mo. Inom pa kayo. Nilalasap ko pa ang lasa ng alak. Manamis-namis ang lasa niya. Hindi matapang. Hindi ko may paliwanag ang buong lasa pero basta kakaiba. Sa dami ng iba't ibang klase ng alak na nainom ko, dito lang ako mas nasarapan. Siguro dahil libre lang. Pero ewan, ang sarap talaga ng lasa Para kang nililipad ng hangin kapag nainom mo ito. Ang sarap sa pakiramdam. Dumampot ako ng laman ng manok at agad yung nginuya-nguya bago nilunok. Ang sarap nito, kabanong. Parang mas masarap pa nga sa mga manok mula sa mga kilalang fast food chain ng bansa. Mukhang lutong pang pulubi lang siya kung titingnan. Pero kapag natikman mo na, ay mapapaulit ka talaga hanggang sa maubos na nang wala pang 1 minuto. Pwede po bang malaman, ano pong pampalasang hinahalo niyo sa manok? Bakit mo naman naitanong? Ikaw mukhang balak mo yatang gayahin ang recipe ko. Tapos magtatayo ka ng restaurant sa bayan, Ewan ko ba, para siyang isip bata ako magsalita. Nakakairita sa tenga. Dagdag pa ang kinikilos niyang parang bata. Hindi naman po sa ganon. Curious lang po talaga ako dahil ang sarap po ng lasa ng manok niyo Secret! Hindi ko maaaring sabihin! Napalingon ako sa tabi ko nang marinig ang paghilik ni Warren. Tiningnan ko ang laman ng pitsyel. Hala, ubus na yung alak? Grabing takaw mo naman pre. Di mo man lang ako tinirhan. Nakaisang baso nga lang ako Sabi ko naman sa'yo ang sarap talaga ng alak.
O siya, wag mo nang pagalitan yan. Ikaw naman ang nakaubos sa pulutan kaya tas lang kayo. Nilisan na niya kami sa kusina. Visit ka pre, kako mo talaga sa alak. Hirap mong talunin. Manda ka lang sa susunod, ikaw naman ang hindi ko titirhan. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakaramdam na ako ng pagkahilo. Parang lumalabo na ang paningin ko. Anong nangyayari sa akin? Isang baso pa lang nainom ko pero parang nalalasing na ako. Napahawak na lang ako sa ulo nang makaramdam ng kaunting kirot sa banda roon. Pakiramdam ko'y umiikot ang paningin ko at nag-iiba ang itsura ko. Maya-maya nga lang ay sumuko na rin ang katawan at ang mga mata ko. Napasandal na ako sa katawan ni Warren na nakatagilid habang ito'y natutulog. Kinabukasan, nagpagising sa aming pareho ang tilaok ng mga tandang sa paligid. Napansin kong nasa sahig na kami nakahiga. Humikab si Warren at in-stretch ang mga braso. Ay, tanghali na pala. Magandang umaga sa aming mga panauhin. Nagulat ako sa biglang pagdungaw ng ngumingising matanda sa nakabukas na bintana sa kusina. Pilit na lang din akong ngumisi bilang tugon dito. Pero sa kaloob-looban ko ay sobrang nanggigigil na ako sa matandang ito na hindi ko alam kung isip bata ba o abnormal. Nakakabatrip naman ang bumungad sa atin, pre. Maski ako naman ay naiiritan na rin sa mga kinikilos, tono ng boses at ekspresyon ng mukha na matanda. Sinasakyan ko na nga lang talaga ito kasi baka ikapahamak pa namin kung emosyon ang aming paiiralin. Wala na tayong magagawa dyan. Sakyan mo na lang yan, pre. Nakangisi pa rin akong tinitingnan ng matanda sa bintana nang ngiting pinagmamasdan din kami. Pag naubos pasensya ko, sasaraan ko talaga ng bintana yan. Parang sira ulo. Kanina pa yan tingin ng tingin. Kulang na lang lakasan ni Warren ang boses niya sa sobrang inis niya rito. May klipa naman ang pasensya nito sa mga ganitong klaseng taong nakakaharap niya. Oo, chill ka lang dyan, pre. Umalis na ang matanda sa bintana at pumasok yon. Napansin kong may daladalang 2 galon ng alak ang matanda. Mukhang may libreng alak ulit tayo, pre. Eto, paghatian nyo yan hanggang mamaya. Inilipag nito sa lamesa ang 2 galon na puno ng alak. Yan! Kaya hangang-hanga ako sa iyo, Apo Tansyo Napakbay na lang si Warren sa matanda. Akala mo close sila. Halos masapak na nga niya yung matanda sa sobrang gigil kanina. Pero palibasa may libreng alak mula kay Apo Tansyo, nagbago ang pakikitungo nito. Marami pa yan, bagong gawa ko. Sige na, pagsaluhan nyo na. Teka po, libre pa rin po ba ito? Malamang, pre, wala naman tayong pambayad Oo nga naman, hindi ko naman kayo ulit ililibre kung may pambayad kayo O siya, maiwan ko muna kayo Titingnan ko lang yung sinalang kong tanghalian natin. Tanghalian kagad? Wala man lang paalmusal? Ang kapal talaga ng mukha nitong kaibigan ko. Nakalibre na nga lang ng alak naghahanap pa ng almusal. Uy, ano ka ba naman, pre? Tanghali na tapos ng almusal. Sa pagkakakilala ko dito kay Warren Cabanong, kahit naman 1 hanggang 2 beses lang siya kumain sa isang araw, busog na siya. Basta't hindi lang siya mauubusan ng alak. Eto na ang tanghalian nyo. Mainit-init pa. Bitbit nito ang umuusok na 2 nangingitim na kaldero. Ang isa ay sinaing ang laman, habang ang isang kaldero ay may lamang dinuguan. Amoy na amoy namin ang ulam na dala ng matanda. Mukhang masarap yon. Kumuha na ng 2 plato ang matanda at nagsandok ng kanin na binahugan niya ng dinuguan. Kumain na kayo. Huwag kayong mahiya. Libre lang din yan. Masarap yung isabay sa alak. Nagsimula na kaming kumain. Sa ilang pagsubo ko ay saka ako palang nalasahan ang masarap na lasa ng dinuguan.
Nang tumikim naman ako ng alak ay nakaramdam ako ng bigat sa katawan. Para bang ang iba't ibang parte ng ugat sa katawan ko ay nagsisimula ng kumilos at bumakat sa aking balat. Ewan, pero ang init sa pakiramdam. Pero ang sarap naman ng alak. Ano? Kumusta ang lasa? Masarap ba? Naku, ang sarap. Kakaiba. Mas masarap pa ito kaysa kagabi. Sariwa kasi yan. Yung ininom nyo kagabi, luma na. Tira-tira lang yon. Pero bakit mukha po yatang ang init sa pakiramdam? Ano po bang halo ng alak na to? Pinaghalo ko lang dyan yung bawang, tubig sa batis, konting katas ng nyog, tapos... secret na yung iba. Hindi ko na talaga alam kung seryoso ba talaga siya sa mga sinasabi niya o pinagtitripan niya lang kami. Mukhang lasing na ewan siya magsalita eh. Huwag kayong mag-alala. Wala akong masamang hinalo dyan. Kayo naman no. Kita niyo yon? Tirik ang araw Itinuro niya ang nakatirik na araw na kitang-kita sa bintana ng kusina, kung saan kami kasalukuyang nanananghalian. Oo nga naman pre. Ang init lang din talaga ng panahon kaya nakakaramdam ka ng init. Mabuti pa maligo tayo pagkatapos natin dito. Tama yan. Masarap maligo sa batis. Doon na rin kayo mag-inuman para mas ganado. Sa wakas, nakapagsalita na rin siya ng normal. 2:00 na ng hapon, sinamahan kami papuntang batis ni Apo Tansyo at ng mga kalalakihang lasinggero sa baryo. Ayos! Mukhang masaya to. Oh, mukhang paubos na yata yung 1 galong alak mo pre ha. Takaw mo talaga. Baka mamaya ikaw pa makaubos ng sa akin ha. Ay, panigurado yan pre. Baka maunahan ulit kita gaya kagabi. Biglang sumagi sa isip ko ang sinabi kahapon ni Warren habang naglalakad pa lang kami papunta rito sa baryo. Alam mo ba, ang sabi-sabi ng ilang mga tao sa bayan na nakaranas ng pumunta sa baryo, bukod sa libreng alak, libreng chicks pa raw. Oh, saan ka ba? Kaya magtisis ka muna ngayon. Mamaya malalasap mo rin ang langit. Akala ko ba libreng chicks? Wala nga akong makitang magandang babae rito eh. Alam niya kung gaano siya kalakas sa alak. Ganon din naman ako kalakas sa chicks. Nakakabagot naman kasi kung puro alak lang kami rito. Oo, kakaiba ang lasa ng alak nila rito. Pero mas masarap pa rin sa aking uminom habang may katabing chicks. Ewan, sabi-sabi lang naman yun sa bayan eh. Pero tanong mo na lang sa matanda. Huminto ang matanda sa paglalakad at takangising nilingon kami. Mukhang hindi ka na yata makapaghintay Hayaan nyo, naghihintay na sa batis ang mga magpapainit lalo ng mga katawan ninyo. Parang bumalik sa bata ang kinilos niya. Napakunot noon na lamang ako. Nagkatinginan kami ni Warren bilang reaksyon sa tinura ng matanda. Oh, mukhang yan na yung pre. Magsasawa ka mamaya sa chicks. Tingnan natin kung hanggang saan mo kaya. Nilingon muli kami ng matanda at bigla yung humalakak, dahilan para matigilan sa pagtawa si Warren. Nabigla kami sa paghalakak niyon ng matanda. Parang timang na naman tong matandang to. Pilit na lang niyang inisiyan si Apo Tansyo. Ilang minuto lang din ay narating na namin ang nasabing batis. Ang linaw ng tubig dito. Kitang-kita ang mga maliliit na isda. May ilang mapuputing kababaihan na masayang naliligo sa batis. Nakabra lang ang mga ito. Hindi ko tuloy mapigilan titigan sila ng matagal. Ang kikinis kasi ng mga mapuputing balat nila. Parang mga diyosa. Ano, ang gaganda nila Nakakairita talaga ang tono ng boses nitong parang bata. Uy pre, okay ka pa ba? Mukhang natutunaw ka na sa katititig mo dyan Nahimasmasan ako nang marinig ang tinuran ni Warren. Ha? Ang gaganda kasi pre. Hindi ka ba nagagandahan sa mga babaeng yan? Hindi. Ay, ang ibig kong sabihin, maganda naman sila. Pero mas maganda pa rin talaga ang jowa ko sa mga yan. Palibasa kasi chick boy ka Uy, hindi
Alam mo, ang tunay na lalaki, hindi yan uurong sa malapit na magagandang babae. Oso, sinasabi mo bang hindi ako tunay na lalaki? Na bakla ako? Hindi sa ganun pre, pero siguro. Ah, ganon. Kung suntukan na lang kaya tayo. Joke lang, ito naman lasing ka na nga. Kalma ka lang pre. Natatawa pa ako ng akmang maghahamon na si Warren. Alam ko namang straight siya. Hindi lang talaga siya kagaya kong mas bisyo pa ang pagiging babaero kaysa sa alak. Oh, halina kayo. Naghihintay na ang mga babae sa inyo, Bilisan natin. Excited naman akong lumapit nang marinig ang tinuran niya habang si Warren panay na ang pagtungga ng konting tirang alak sa galon na bitbit nito. Pagkaupo ko pa lang sa malaking bato ay nilapitan na ako ng dalawang magagandang dilag. Bakat na bakat pa ang mga sensitibong bahagi ng katawan ng mga ito. Mukhang kaaahon pa lang nila sa batis. Inabutan ako ng isang basong alak ng isang babae habang sila'y may hawak ting tigi isang baso ng alak. Ang puputi nila, ang gaganda rin ng kutis na parang mga yayamanin. Hindi sila nagsasalita pero ang kanilang mga kabilang kamay ay kung saan-saan ng bahagi ng katawan ko nakakarating. Ramdam na ramdam ko kabanong ang pag-init ng buo kong katawan. Uy, sarap! Napapapikit na lang ako habang ramdam na ang mga tumutulong pawi sa aking noo. Anong pakiramdam? Kaya pa bang pagsabayin? Sira ulo, siyempre, anong tingin mo sa akin, matanda na? Natawa na lamang si Warren habang umiinom ng alak. Alak, kain, landian, ligo sa batis. Paulit-ulit lang pero sobrang nakaka-enjoy. Daig pa namin ang mga bata. Himalangang hindi pa nakatulog si Warren, nakakadalawang galon na siya ng alak. Samantalang ako, hindi pa nangangalahati ang ikapangalawang galon ko ng alak. Mukhang makakatulog pa nga ako sa sarap dulot ng pakikipaglandian sa mga babae rito. Mukhang kulang pa ang isang galon sa'yo, Oo naman, Kahit ilang galon pa yan. Basta gawa mo, Apo Tansyo. Uubusin ko yan. Ang galon na niya magsalita. Hilong-hilo na siguro siya. Uy, ano pre? Kaya pa? Gusto mo, sayo na rin tong sakin? Sige, lagay mo rito. Hindi ko yan palalampasin. Matapos siyang masabi yon, ay sakto ring natumba siya at tuloy ng nakabulagtang nakatulog sa lupa. Humahalakak na lamang si Apo Tansyo na sinundan naman ng mga kasama namin. Nabalot ng nakapangingilabot na halakhakan sa paligid namin. Pakiramdam ko'y paunti-unti akong pinapatulog ng halakhakan sa paligid. Nagdidilim na ang paningin ko. Naalimpungatan na lamang ako sa ingay ng mga paniking nagsisidaanan sa paligid. May mga ingay ng tambol din akong naririnig sa may di kalayuan sa kinaroroonan namin. Aray, sakit ng ulo ko Ano bang nangyari? Napakunot noo ako habang mariing hinahawakan ng ulo. Nakita ko si Warren na nakahandusay pa rin sa lupa. Hawak-hawak pa rin ito ang baso kahit tulog. Pre, gising. Gising, Warren. Tinapik-tapik ko ang kanyang balikat para magising. Oo, ano ba yung pre? Inaantok pa ako Huwag mo muna akong gisingin. Shh! Huwag mong lakasan ang boses mo, pre. Baka marinig ka nila. Bumangon ka na. Parang may kakaibang nangyayari. Bumangon siya at ipinagpagang damit. In-stretch pa nito ang mga braso at balikat. Nasaan na sila? Iniwan na naman tayo dito. Ang dami pa namang lamok. Ay nako, mga walang niya talaga yung mga yun Agad kaming maingat na tumakbo sa kakahuyan at nagtago sa ilalim ng malaking puno roon nang mapansin naming may mga paparating. Pre, kailangan na nating umuwi. Mahirap na. Baka kung ano pang mangyari sa atin dito. Ano ka ba naman pre? Chill ka lang. Kung ano-anong iniisip mo Sira ulo. Anong magagawa ko kung masama talaga pakiramdam ko dito? Mas maigi na yung nag-iingat, no? Sumilip kami sa kabilang direksyon.
kung saan nandun sa malawak na damuhan ay nagkakasiyahan ng mga tao sa baryo. Nakita ko pa nga si Apo Tancio na abala sa pagsasayaw na sinasabayan ng pagtambol habang hawak-hawak pa nito ang maliit na galon na siguradong alak ang laman. Maya-maya pa'y tinawag ni Apo Tancio ang ilang kalalakihan doon. Mukhang may sinasabi ito sa mga yon. Pre, huy, ano ba? Pipigilan ko sana siyang umalis sa pinagtataguan namin, ngunit agad na siyang maingat na tumakbo papuntang damuhan. Sinundan ko na lang si Warren. Mahirap na, baka magkahiwalay pa kami. Uy pre, mag-ingat ka naman. Ako kinakabahan sa iyo eh. Sus, ang sabihin mo naduduwag ka. Hindi sa naduduwag, nag-iingat lang ako. Paano kung mahuli tayo? Ang negative mo kasi mag-isip eh. Magtiwala ka lang kasi pre. Natahimik kaming pareho nang marinig ang pinag-uusapan nila. Iaali raw ang isa sa amin para maging ganap na kasapi nilang mga aswang ang isa. Pawis na pawis kami sa mga sandaling ito kahit na malamig ang ihip ng hangin sa paligid. Takot na takot kaming nagkatitigan ni Warren Cabanong. Kung ganun, mga aswang sila. Sabi ko nga sa iyo pre, may masama talagang nangyayari dito eh. Sa pagsilip muli namin sa direksyon nila Apo Tancio, ay napapansin naming parang may inaamoy sila sa paligid. Nakita ko ang ginawang pagbulong ng lalaki sa matanda. Mukhang naamoy na nila tayo pre. Dakpen niyo sila! Agad nagsisugod sa direksyon ng damuhang pinagtataguan namin ang mga kasama ni Apo Tancio. Parang mga asong ulol ang kinikilos na mga ito. Masyadong agresibo. Takbo na pre! Kumaripas kami ng takbo palayo sa panganib. Medyo may kadiliman pa sa paligid dahil maghahating gabi na. Ang malas naman, buwisit! Nagkagulo ang buong baryo. Nakakarinig din kami ng mga nakakapangilabot na ingay sa paligid. May natatanaw kami mga malalaking itim na aso't baboy dun sa paligid. Parang may hinahanap ang mga ito. Mga aswang sila pre, nag-transform na sa aso yung iba. Ay naku naman oh. Bisit, hindi na lang sana kasi tayo tumuloy eh. Sabi ko naman kasi sa iyo eh. Ay naku, basta, huwag tayong papauli. Kailangan makabalik tayo sa bayan. Umadaya mga aswang na yan. Huwag niyo silang hayaan makatakas! Dinig na namin sa malapit ang galit na boses ng matanda. Mas lalo pa namin binilisan ng pagtakbo nang dahil sa nararamdaman naming papalapit nilang presensya. Bahala na kung saan tayo makakarating. Basta makalayo lang tayo sa mga bisit na aswang sa baryo. Mga ilang sandali lang din ng matuli naming pagtakbo ay halos atakihin na kaming dalawa sa puso. Napasigaw na lamang kami nang magdiretso kami sa malaking butas. Sa dilim ng paligid ay hindi namin yung nakita. Naku naman oh, minalas pa kainis. Buwisit talaga. Mukhang ito na yata katapusan natin. Hanggang ulo namin ang malaking butas, kaya hindi namin masilip ang nangyayari sa itaas. Maputik at maraming lamok dito. Ano to? Ulo? Tapunan siguro ng bangkay to, pre. Halos maiyak na si Warren sa takot at inis. Saka lang namin napagtantong mga bangkay ng tao at pugot na ulo pala ang mga nakatambak dito. Kadiri! Hindi ko kaya magtagal dito, pre! I-out mo ako, bilis! Agad akong yumuko at hinayaang tapakan ni Warren ang mga balikat ko. Mabuti na nga lang, hindi siya masyadong mabigat. Ano pre? Abot mo na! Bilisan mo! Eto na, pre! Salamat ah! Napabuntong hininga pa siya ng tuluyang makaahon sa butas. Inilingon-lingon niya ang paningin sa paligid. Mukhang malayo-layo pa sila, pre. Bilis! Akin ang kamay mo! Kapit ka mabuti! Pilit akong kumapit sa braso ni Warren habang ang mga paa ay iniaangat ko sa maputik na lupa. Yan! Bilis! Konti na lang! Ubod lakas niya akong hinila pa itaas hanggang sa tuluyan akong makaahon sa lecheng butas na yon. Napaiga na lang kami sa lupa. Kapagod! Hindi ba sila nakakalaya? Malapit lang sila rito. Halugugin niyo ang paligid! Narinig na naman namin ang galit na boses ng matanda na kanina lang ay parang isip bata
at abnormal kung magsalita. Pre, papunta na sila. Agad kaming tumayo at kumaripas muli sa pagtakbo. Malapit na kami sa mahabang daang dinaanan namin kahapon. Malapit na. Konti na lang makakalabas na rin tayo sa impyernong baryong to. Sandali lang muna pre, tigil muna. Napayuko na lang siya habang hingal na hingal at tumutulo pa nga ang mga pawis sa kanyang noo. Ayoko pa sanang huminto dahil bukod sa baka maabutan nila kami, marami ring lamok dito. At hindi namin alam baka may mababangis na hayop dito lalo't gabi na. Tara na pre, mamaya ka na magpahinga pag nasa bayan na tayo. Kagad naman siyang tumango. Nagpatuloy na agad kami sa pagtakbo. Naririnig na namin sa paligid ang mga boses ng mga tao sa baryo. Bilis pre, malapit na sila, baka maabutan nila tayo. Pesi talaga yan sila. Umanda lang talaga yung mga yan. Bukas na bukas din eh. Pupulbusin ko talaga lahat sila, buwisit. Ilang sandali lang din ay napahinto na lamang si Warren sa pagtakbo. Hindi ko maintindihan ang nagbagong kinikilos nito. Takot na takot siyang nakatitig sa akin. Ang braso mo pre! Pinagmasdan niya ang paggulma ng mga itim na ugat sa kanyang magkabilang braso. Paunti-unti ring tumutubo ang mga itim na balahibo sa balat niya. Anong nangyari sa iyo? Bakit nagkakaganyan ang balat mo? Pre, ayos ka lang ba? Nagdadalawang isip akong lapitan siya. Natatakot ako, pero matalik ko siyang kaibigan, kaya nagawa ko pa ring lapitan siya. Pero kaagad naman siyang umatras. Huwag kang lalapit, pre! Bakit? Anong nangyari sa iyo, Warren? Huwag kang lalapit sa akin! Isang nakapangingilabot na nilalang ang tono ng boses niya. Parang hindi na boses ng Warren na kilala ko. Nabalot na ng mga itim na balahibo ang buong katawan niya. Ang mga kuko niya naman ay nagsisipagtulisan. At ang mga mata ay bigla na lang napalitan na nag-aapoy niyang mga paningin. Halos maiyak na ako sa aking mga hindi kapanipaniwalang nasasaksihan. Ang kaninang kaibigan na kasama ko lang tumatakbo para takasan ng mga aswang ay mukhang nahawa na rin ng aswang ngayon. Wag kang lalapit! Iwanan mo na ako habang nakakapagbigil pa ako! Huli na nang napansin kong pinaliligiran na pala nila kami. Panay lamang ang paggalakhak ng abnormal nilang Apo Tansyo. Dahil yan sa katakawan niya sa alak, mabilis lang tumalab sa kanya ang aking masarap na libreng alak. Kasabay noon ang pagtungga niya ng dala niyang maliit na galon na naglalaman ng alak. Sige na, Lando, tumakas ka na. Pero pre, Sige na, takbo na! ikinabigla ko ang agad niyang pag-atake sa ilang kalalakihang nakaabang sa daanan. Saglit lang niyang napatumba ang tatlo. Parang vampira sa bilis. Ginawa niya yon para lang makadaan ako. Hindi ko na mapigilan ang pagpatak ng mga luha ko sa ginawa ni Warren. Sorry pre, salamat sa pagiging mabuting kaibigan mo sa akin. Wala na akong ibang magawa kung hindi ang tumakbo at iwan siya. Ano bang hinihintay niya? Habulin siya! Hindi ko maiwasang lingunin si Warren habang pilit nitong pinipigilan ng mga aswang na nagtatangkang habulin ako. Marami ka nang napatay sa mga alagad ko. Ito ang nararapat sa mga kagaya mo! Mabilis ang pangyayari. Ang naabutan lang ng mga mata ko ay ang eksenang bumaon sa dibdib ni Warren ang mabalahibong kamay at may matutulis na kuko ni Apo Tansyo. Warren! Kasabay noon ang mga pagbagsak ng mga luha ko. Nasaksihan ko kung paanong walang awang dukutin ng matanda ang puso ni Warren. Agad niya yung nilamon ng buo. Napaluhod si Warren habang umaapaw ang mga pulang likido nito sa dibdib. Pilit siyang lumingon sa akin. Nakikita ko sa mga mata niya ang labis na takot. Wala akong magawa kabanong kung hindi ang pagmasdan siya hanggang sa kanyang tuluyang pagbagsak. Agad nang pumasok sa isip ko ang sinabi niya kanina. Sige na, Lando! Tumakas ka na! Paalam, matalik kong kaibigan. Maraming salamat sa pagligtas sa akin, Warren. Hindi kita makakalimutan.
Ipapangako kong mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay mo. Patuloy pa rin akong kumakalipas ng takbo. Ibinuhos ko na ang buong bilis ko para lang hindi nila ako maabutan. Sa labas ng mahabang daan sa gitna ng dalawang kagubatan ay bumungad na sa akin ang malawak-lawak na kalsada padiretso ng bayan. Nakita ko ang nakaparking na tricycle ni Warren sa gilid ng kalsada. Sakto lang dahil nandun pa rin nakakabit ang susi ng tricycle ni Warren. Parang pakiramdam ko tuloy hinanda na niya yon para sa pagtakas ko. Hindi ko maiwasang mapaluha ulit. Naalala ko kagad ang pagpunta namin ni Warren kahapon sa baryo. Pero ngayong hating gabi, ako na lang mag-isang uuwi sa bayan. Dahil malamig na bangkay na ang kaibigan ko ngayon. Ipinarurot ko ang pagdadrive sa tricycle para agad makarating sa bayan. Nandito na ako sa bayan, pre. Hindi ako makakabalik sa bayan kung hindi dahil sa iyo. Maraming salamat, pre. Di bale, ako nang bahala sa hustisya ng pagkamatay mo. Titiyakin kong mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay mo. Kinabukasan, nagpunta sa bahay ang jowa ni Warren. Hinanap nito ang kaibigan ko. Ayokong magsinungaling sa kanya dahil ganun din naman. Malalaman pa rin niya ang katotohanan. Kung kaya't sinabi ko na sa kanya ang lahat-lahat. Sorry, Donna. Kung alam ko lang na mangyayari ito kay Warren hindi na sana kami umalis. Panay ang pag-iyak niya sa nalaman. Sobrang sakit sa kanya ito, lalo't sobrang mahal niya ang kaibigan ko. Nang araw ding yon ay sinumpong ako ng lagnat. Mag-isa lang ako sa bahay namin sa bayan. Mabuti na rin itong mapag-isa muna ako. Sa bawat takbo ng oras ay mas lalo ko pang nararamdaman ang sakit ng katawan ko. Ano bang nangyayari sa akin? Halos mangiyak-ngiyak na ako, Kabanong. Paunti-unti nang bumabakat sa balat ko ang mga itim na ugat. Ano to? May ilang tumutubo na rin mga balahibo sa mga binti ko. Mabuti na lang, umuwi na kanina si Donna. Ayokong may makakita sa sitwasyon ko. 5:00 na ng hapon, nakaramdam na ako ng gutom. May mga luto ng pagkain sa lamesa pero hindi yun ang gusto ng panlasa ko. Ano bang nangyayari sa'yo, Lando? Nababaliw ka na ba? Hindi pwede. Ipagiganti ko ang kaibigan ko. Ewan, pero gulong-gulo ang isip ko. Bigla na lang akong nagkakaganito. Nagsimula lang itong kakaibang nararamdaman ko pagkatapos umuwi ni Donna kaninang umaga. Wala naman akong ibang kinain. Ano ba? Tigilan mo na ako! Lumabas ako sa bahay at pumunta sa garden para sana magpahangin. Pakasakaling mawala ang sakit na nararamdaman ko. Ayun, tama. Bigla ko na lamang nasabi yon nang makita ang nakatali kong alagang manok. Walang pagdadalawang isip ko yung sinakal at pinukpok ng bato hanggang sa tuluyan ng mamatay. Nagtalsikan sa mukha ko ang mga sariwang dugo nito. Mabilis kong binalata ng manok at sinubo ng hilaw ang laman nito. Ikaw lang pala magpapabusog sa akin. Ilang minuto rin ang lumipas ay natagpuan ko na lang ang sarili ko na madungis. Punong-puno ng dugo ang bibig. May mantsa pa ng dugo ang muka at damit. Anong nangyari? Anong ginawa ko? Mangiyak-ngiyak na lang ako nang mapagtantong nakain ko ng hilaw ang paboritong panabong kong manok. Pero paano nangyari to? Anong ginawa ko? Isinuka ko ang lahat ng kinain ko nang mapagtanto ang aking mga ginawa. Hindi pwede to. Hindi ako aswang. Patuloy ako sa pag-iyak na parang batang walang magawa. Sa pagkakataong ito kasi ay sumagi na sa isip kong nahawa na rin ako ng aswang. Hindi pwede. Hindi to pwede mangyari sa akin. Agad-agad akong pumasok sa banyo para linisin ang sarili. Naligo ako't binanlawang maigi ang katawan. Nababaliw na ako. Kailangan ko na magpatingin. Hindi pwedeng matuluyan ako. May pangako pa ako kay Warren .
Pilit kong pinapakalma ang aking sarili habang nakaharap sa salamin sa banyo. Mahigit 6:00 na ng hapon. Habang naglalakad ako ay paunti-unti kong napapansin ang mga tinginan ng tao sa akin. Halatang hinuhusgahan nila ako. Ang mga balat ko. Kaya pala pinagtitinginan ako ng iba. Hindi ko napansin ang mga itim na balahibong tumubo sa balat ko. Hindi pwedeng ganito ang suot ko. Kumaripas ako ng takbo pabalik. Buisit, ano ba kasing nangyari sa iyo, Lando? Nagpantalon ako. Nagsuot din ng jacket at mask para lang hindi mahalata. Muli na akong naglakad patungo sa klinik ng kaibigan kong psychiatrist. Kailangan kong gawin to. Baka magulat si Patrick sa nangyari sa akin. Pero bahala na. Si Patrick ang kaibigan kong psychiatrist sa bayan. Maasahan ko naman siya kaya may tiwala ako sa kanyang matutulungan niya ako. Habang naglalakad ako ay bigla na lang kumulo ang tiyan ko. Sinyalis na gutom. Tinitingnan ko ang mga nakabalantrang tindang mga pagkain sa bawat gilid na dinaraanan ko. Pero itinataboy lang ako ng mga ito ng pang-amoy ko. Tiisin mo na lang muna ang gutom, Lando. Napahinto na lang ako sa tapat ng isang madilim na kanto nang may mabangong pagkain akong naamoy. Mukhang ito na yun. Hindi pwedeng pati ito titisin ko pa. Sinundan ko ang mabangong amoy na yon na papunta sa damuhan. May nakatayong bahay roon. Nang lapitan ko yon ay mas lalo pang tumindi ang bangong nalalanghap ko. Nakaawang ang bintana kung kaya't agad akong sumilip doon. Isang sanggol? Walang pagdadalawang isip kong inakyat ang kwarto at marahas na sinunggaban ng sanggol. Sobrang bango. Walang kahalintulad na pagkain. Nadatnan ako ng ina sa eksenang patuloy kong pinapapakang sanggol. Halos magwala siya sa kwarto nang makita ang nangyari sa baby niyang wakwak na ang katawan. Tumalon ako sa bintana at kumaripas ng takbo sa damuhan. Rinig ko pa rin ang pagwawala ng babae habang humihingi ng tulong. Salamat sa batang yun. Binusog niya ako. Sa paglingon ko'y marami nang humahabol sa akin. May dalang sulo ang ilan sa kanila. Akala niyo mahuhuli niyo ako, ha? Bantayan niyo ang paligid! Huwag niyo hayaang makatakas ang aswang! Napangisi na lang ako sa mga narinig. Kahit magtulong-tulong pa kayo, hindi niyo ako kaya. Mas lalong naglabasan ang matutulis kong kuko at mga ugat ko sa iba't ibang bahagi ng katawan nang harangan ako ng 2 lalaki na may bitbit pang sulo at itak. Ang lakas ng loob niyong harangan ng daraanan ko! Magbabayad kayo! Ubod lakas kong magkasabay na inatake ang dalawa. Wala pang 1 minuto nang maitumba ko ang mga ito. Dinukot ko ang mga puso nila at isinubo yun matapos ay sinipsip ang kanilang mga sariwang likidong nag-uumapaw. Ayun! Ayun ang aswang, bilis! Huwag niyo siyang hayaang makatakas! Napansin kong parami ng parami ang mga tumutugi sa akin dahil sa mga dulong sulo nilang nagsilbing liwanag sa paligid ng malawak na damuhan. Wala na akong nakikitang ibang paraan para pagtakbuhan. Tanging ang daan lang papasok ng baryo. Habulin ang aswang! Lumiko ako sa mahabang daan sa pagitan ng 2 kagubatan. Kumaripas ako ng takbo roon. Hindi niyo ako kayang paslangin! Napahinto na lang ako sa gitna ng mahabang daan nang mapagtantong hindi ko na nasisilayan ang mga tumutugi sa akin. Pinunasan ko ang mantsa ng dugo sa mukha ko. Buti naman at nagbalik ka. Hulihin niyo siya! Saka pa lang ako nahimasmasan nang marinig ang boses ng matandang dahilan ng pagkamatay ni Warren. Teka, anong nangyari sa akin? Pinababantayan kita ng tauhan ko sa bayan. Nakita nila kung paano mo kainin ang panabong mong manok at kung paano papakin mo ang sanggol. Wala ka nang pinagkaiba sa amin. Saka palang nanumbalik ang buong alaala ko. Hindi ko sinasadya. Wala ko sa sarili ng gawin ko mga yun. Basta ang alam ko lang na ginawa ko kanina ay ang paglalakad papunta sa klinik ni Patrick para magpakonsulta dahil sa taranta ko nung mapagtanto ko kanina ang ginawa ko sa manok. Huwag kang mag-alala.
Kung payapa kang sasama sa amin, hindi ka masasaktan. Sige na, dalhin nyo na yan. Sobrang laki ng nagawa kong kasalanan. Napatay ko ang sanggol at kumain ako ng laman loob ng tao. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Paano ko pa matutupad ang pangakong hustisya kay Warren kung ganong wala na rin akong pinagkaiba sa matandang ito na may dahilan ng pagkamatay niya? Pagkarating pa lang namin sa baryo ay kinaladkad na nila ako papuntang damuhan, kung saan sila nagkakasiyahan ng gabi. Pre, Warren, hayop kayo, Tansyo. Demonyo ka! Panay lang ang pagngisi nila. Halos sasabog na ako sa galit. Hindi ko lubos maisip na sasapitin ito ng kaibigan ko. Matapos siyang patayin ng matanda kagabi, ay heto siya ulit. Hinigat iginapo sa mga kamay at paa sa mahabang lamesa. Paulit-ulit siyang pinapalo ng lubid ng 4 na lalaki. Patay na, pero paulit-ulit pa rin pinapatay sa hampas ng lubid ang katawan niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ka susunod sa kaibigan mo. Ay, siya nga pala. Tumakbo ka kasi kagabi. Ngayon ko lang tuloy ipapaalam sa'yo ang ginawa namin pag-alay sa kaibigan mo. Demonyo ka, Tansyo! Pagbabayaran mo rin ang ginawa mo, kademonyohan! Nanlilisik na ang mga mata ko sa galit. Ang sakit naman. Naiiyak ako. Sa sobrang galit ko'y dinuroan ko ang mukha niya. Humalakak lang siya sa ginawa ko. Pareho na tayo ngayon. Kung demonyo ako, may demonyo ka na rin. Huwag mong kalilimutang kinain at pinatay mo ang walang kamuwang-muwang na sanggol sa bayan. Napaiyak na lamang ako nang muling sabihin niyo na matanda. Hindi ko matanggap. Bakit ko ba nagawa yun? Sa ayaw at sa gusto mo, magiging kabilang ka na namin. Kinabukasan, tirik na ang araw. Naririnig ko na rin ng paulit-ulit ang mga tilaok ng tandang sa paligid. Ang ilang nagbabantay na kalalakihan kagabi ay tulog pa rin ngayon sa kani-kanilang mga upuan, habang hawak-hawak ang basong nakapatong sa lamesa na may lamang alak. Nasa gitna naman na nakapalibot na mga maliliit na lamesa sa damuhan ang halos nalalanta ng katawan ni Warren sa mahabang lamesa. Gusto ko mang makatakas pero hindi ko magagawa dahil nakatali ng mahigpit ang mga kamay at paa ko. Ayop kayo! Pakawalan niyo ako rito! Pakawalan niyo ako! Tansyo! Gising ka na pala. Huminahon ka lang muna. Palalayain ka rin namin pero siyempre, mangako ka munang aanib ka na ng tuluyan sa amin. Kahit kailan, hindi ako aanib sa inyo, mga demonyo! Kapag pinakawalan kita, natitiyak kong marami ka ulit mabibiktima. Alam kong hindi mo gustong maulit muli ang ginawa mo kagabi sa sanggol. Mangyayari lang yon kapag maging kasapi ka na namin. Kami lang ang makakatulong sa iyo para makontrol mo ang epekto ng alak na naging dahilan ng pagiging aswang nyo ng kaibigan mo. Kahit anong sabihin mo, hindi ako sasapi sa inyo, mga hayop kayo! Alam mo, iho, simula nang kainin mo ng buhay ang manok mo, aswang ka na. Ibig sabihin, kaanim ka na namin. Pero hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo kapag sinumpong ka ng pagiging aswang. Parang may ibang kaluluwa ang pumapasok sa katawan mo at hindi mo alam mga pinagagawa mo. Kung kusang loob kang aanib sa amin, ibibigay ko ang isang alak na magpapakontrol sa pagiging aswang mo. Ano? Ano masasabi mo? Kayo ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Kaya wala akong pakikinggan ni isa sa inyo. Ganon. Sayang. Bumait na sana ako eh. Pagkakataon mo na sana. Sinayang mo pa! Hoy! Kayo nga ba't dyan? Ngayon din, puntahan nyo kinaroroonan ng pamilya niya. Patayin nyo sila! Wala kayong ni isa man sa kanila ang ititira!
Hayop ka talaga, Tansyo! Demonyo ka! Huwag mong galawin ang pamilya ko! Gawin niyo ang gusto niyong gawin sa akin! Huwag niyo nagsaktan ng pamilya ko! Nagmamakaawa ako sa inyo! Alam kong pagtatawanan ako na matandang to sa mga sinabi ko. Pero wala na akong pakialam. Ayokong may ibang tao pa ang madamay. Ayokong magsisi sa huli dahil wala akong ginawa. Narinig niyo yan? Sige, wag na kayong tumuloy. Tawagin niyo ang lahat at dumalukha mo sila rito mamaya para sa ritual na gagawin natin. Maghanda kayo ng maraming alak. Sige, tumapahig na ako sa nais mo. Pakawalan niyo na ako rito. Oh, kumalma ka lang dyan. Makakalaya ka rin mamaya. Baka kasi pag pinalaya ka ng maaga tatakas ka pa. At hindi naman ako tanga para hayaang mangyari yon. Ha? Dumating na ang oras ng seremonya para sa gagawing ritual. Papalubog na ang araw. Inalalayan akong tumayo ng 2 lalaki at dinala sa mahabang lamesa. Hiniga ako roon pagkatapos ay agad rin nilang iginapos sa magkabilang bahagi ng lamesa ang aking kamay at paa. Anong gagawin niyo sa akin? Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako rito! Uminahon ka lang. Walang masamang mangyayari sa'yo. Nakarinig ako ng tawanan sa paligid. Ngayon ko lang napagtantong pinaliligiran pala ako ng mga aswang sa baryo. Nag-usal ng dasal ang matanda sa harap ng lamesa ang kinahihigaan ko. Ilang segundo lang ay winisikan na niya ako ng dugo mula sa hawak niyang mangkok. Akin na ang espesyal na inuming alak. Itinapat na matanda sa ulo ko ang isang galon ng alak at marahang yung ibinuhos sa aking buhok. Ito ang panlinis sa unang kasalanan mo bilang aswang. Espesyal ito dahil mula pa sa dugo ng kaibigan mo ang ipinanghalo ko rito. Ngumisi lamang siya habang nakatitig sa akin. Hindi ko naiwasang tumulo ang mga luha ko sa sinabi niya. Umanda ka lang pagkatapos nito. Ikaw ang una kong papatayin sa baring to, hayop ka. Sa ngayon, kailangan ko muna magtimpi. Ilang sandali lang din ay marahan ng ibinuhos ng matanda sa buhok ko ang kaunting alak sa galon. Mas lalo pang naging agresibo ang mga aswang sa paligid. Kulang na lang ay sugurin nila ako. Ngayon, isa ka ng ganap na kabilang namin. Tinanggalan ako ng mga tali sa mga paa at kamay ko at iniabot ng matanda ang isang basong alak. Yan ang alak na ibinigay ko sa mga umanib sa amin. Yan ang pangontra sa pagiging aswang mo hanggang sa masanay ka ng kontrole ng sarili nang hindi na kailangang uminom nito. Tinungga ko ang alak na ibinigay niya. Nararamdaman ko ang pag-init ng buong katawan ko. Pakiramdam ko nga'y mas lalo kong sumiglat lumakas. Matamis na maasim ang lasa ng alak pero hindi ganoon lang yon. May kakaibang lasa akong nalalasap. Mas masarap pa ito sa mga naunang alak na nainom namin ni Warren. Ano? Masarap ba? Sabi ko sa iyo ngayong ganap ka ng kaanib sa amin, lahat ng klaseng alak dito ay matitikman mo ng libre. Nang tuluyan ng dumilim ang paligid, tanging mga sulo na lang na naroroon ang nagbibigay liwanag sa damuhan. Nasaksihan ko ang pagtatransform ng mga aswang na nanunood sa seremonya kanina. Ang iba'y naging paniki at lumipad patungong kagubatan. Ang iba'y naging baboy ramo, habang ang iba ay naging aso't pusa. Iilan lang ang natirang hindi nagpalit ng anyo. Halika na! Pansamantala, sa bahay ko muna ikaw tutuloy. Pagkarating namin sa bahay niya, ay naganda ulit siya ng maiinom naming alak. Gusto ko ang kaninang alak na binigay mo. Ay walang problema. Ka lang ha? Pag naririnig ko ang tono niya na parang isip bata, naiirita rin talaga ako. Naguguluhan nga ako kasi minsan seryoso siyang nagsasalita, minsan naman ay nagtotonong bata. Pinagmasdan ko ang pagkuha niya ng alak sa isang galon na nakalagay lang sa gilid ng lababo.
Eto, ang alak na yan ang paborito ng mga suki ko. Kaya yan ang madalas nauubos. Kada salita niya ay katumbas ng isang basong alak. Ngayon ko lang nakita kung gaano katakaw sa alak ang matanda. Agad kong naalala si Warren. Nung isang gabi lang kasama ko pa siya ang umiinom ng alak sa kusinang ito. Ngayon, ang matandang to na lang na pumatay sa kaibigan ko ang tanging kasama kong umiinom. O paano maiwan na kita? Magpapahinga na ako. Magpakalasing ka dyan hanggang gusto mo. Sige lang. Ngumuso itong animoy hahalikan ako. Patumba-tumban na itong pumasok sa kwarto. Nang mawala na sa paningin ko ang matanda, ay mariin kong ikinuyom ang mga kamao ko. Pakiramdam ko'y sasabog na ako sa galit. Namumulan na rin ang mga mata ko habang pinagmamasdan sa malaking salamin na nakasabit sa dingding ng lababo na nakatapat sa lamesa. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kaibigan ko. Tinungga ko na ang isang pitsyel na naroon para kaagad ko nang maubos ang laman. Pinagmamasdan ko ang mga mabalahibong kamay at matatalas kong mga kuko na gagamitin ko mamaya sa pagdukot sa puso ng matanda. Kung paano mo pinatay ang kaibigan ko, ganun din kita papatayin. Sisiguraduhin kong huling gabi mo na to, Tansyo. Marana akong pumasok sa kwarto at tumabi sa kanyang humiga sa banig. Kailangan ko munang matulog para makaipon ng higit na lakas. Naalimpungatan na lamang ako bandang madaling araw nang makaramdam ako ng pag-init ng katawan. Parang bumigat ang pakiramdam ko. Anong ginagawa mo? Saka ko palang napansin ang hubot-hubad kong katawan. Walang niya ka? Manyakis kang hayop ka? Pakawalan mo ako rito! Kumalma ka lang. Dahil kahit anong gawin mong pagsigaw ay walang pakialam ang buong baryo sa'yo. Masarap ka rin pala. Sariwang-sariwa pa ang katas mo. Bata ka pa nga talaga, iho. Ngumisi ito habang nakapatong sa akin. Dinidila-dilaan niya ako mula sa aking puso patungong lieg hanggang sa mga labi ko. Ang baboy mo, matanda ka! Bakla! Hayop ka! Patayin kita! Patuloy lang ang pagngisi ng matanda. Para itong isip bata o abnormal sa mga oras na yon. Hindi ako makapalag dahil nakatali sa bawat gilid ng pader ang mga paa at kamay ko. Painit ng painit ang mga sandaling yun. Pilit kong iniisip na babae itong gumagahasa sa akin. Pero sa tuwing masisilayan ko ang mukha ng matanda at sa tuwing mararamdaman ko ang ari niyang dumadampi sa balat ko'y mas lalo kong nandidiri. Gusto ko nang himatayin sa amoy niya. Ang gwapo mo. Sayang naman kung hindi kita matitikman. Huwag kang mag-alala. Walang mawawala sa'yo. Sandali lang ito. Sira ulo ka! Peste kang bakla ka! Ang tanda mo ng bakla! Papatayin kita! Sakto rin nun nang makaramdam ako ng higit na lakas na dumadaloy sa katawan ko. Hindi ko na matiis. Agad kong naputol ng tuluyan ng mga tali. Mabilis ang pangyayari. Sa sobrang galit ay walang pagdadalawang isip kong sinakalang matanda kasabay ng pagtusok ko sa tiyan niya. Itong katapusan mo, Tansyo! Namamatay akong masaya dahil natikman ko ang pinakagwapong bisita sa baryo. Nagawa pa niyang gumisit maya-maya'y humalakhak dahilan para mas lalo pang bumulwak sa bibig nito ang mga dugo. Ilang sandali lang din ay may bigla na lamang lumabas sa bibig niya. Isang maliit at nagliliwanag na pulang bato. Sa'yo ko na ipapamana ang bato ng pinuno. Magbibigay yan ng mas malakas na kapangyarihan sa'yo. Pinulot ko ang nagliliwanag na pulang bato at agad ko itong nilunok. Ilang segundo nga lang ay nakaramdam ako ng pagbigat sa katawan. Napapansin ko ring mas bumabakat lalo sa balat ko ang mga ugat. Pakiramdam ko'y mas lalo kong lumakas. Ngayon, katapusan mo na! Maliksi kong dinukot ang tiyan nito at tinangay ang atay na naroon. Sinunod ko naman ang pagdukot ng puso niya. Bumulwak doon ang mga sariwang likido ni Tansyo, kasabay ng agaran niyang pagbulagta sa banig.
Walang pag-aalinlangang nilamong ko ang kanyang sariwang puso. Wakwak na ang tiyan niya. Agad akong nagtungo sa kusina para kunin ang itak. Hindi na ako nagdalawang isip na putulan siya ng ulo. Kinuha ko sa gilid ang pajama at t-shirt. Matapos ay sinuot ko yun. Napagiganti na rin kita, Warren. Tinapos ko na ang buhay niya. Mariin kong pinagmamasdan ang hawak kong ulo na matanda. Tumutulo pa sa ibabang bahagi ang mga sariwang dugo nun. Lumabas ako ng bahay habang bitbit ang ulo ng pinuno nilang si Apo Tancio. Magsilabas kayong lahat! Tingnan nyo! Ito ang ulo ng pinuno nyo! Pagmasdan nyong maigi ang ulo niya! Nagbulungan ng mga tao roon. Baka sa mga ekspresyon ng mukha nila ang labis na takot. Ang ilan naman ay napalud na lang sa harapan ko. Ang ilang kalalakihan doon ay bakas ang galit sa mga mukha nila. Alam kong kakalabanin ako ng ilan sa mga ito, ngunit hindi nila ako kayang talunin. Ako na ngayon ang bago niyong pinuno! Ang sino mang kakalaban sa akin, matitikman niya ang bagsik ng isang bagong pinuno! Hindi kami papayag! Magbabayad ka sa ginawa mo kay Apo Tancio! Maliliksing umatake ang mga ito sa akin. Nagsitabi ang mga naroon kung kaya't nagkaroon ng malaking espasyo para sa masasabi kong espesyal naming laban. Pinili niyong mamatay! Pwes, pagbibigyan ko kayo! Ngayon niyong matitikman ang galit ng bagong pinuno! Parang vampira sa bilis ang naging atake ko sa mga ito. Bawat kalmot, tagos hanggang sa laman nila. Isa-isa kong dinukot ang kanilang mga puso hanggang sa tuluyang matumba ang mga ito sa harap ko. At dito na rin inabutan ng kanilang kamatayan. Ang lahat ng kokontra sa akin ay matutulad sa kanila! Ano? Sino ba ang lalaban? Inilibot ko ang paningin sa paligid. Mukhang wala nang mangangahas na kalabanin ako. Lumapit ako sa lamesang nakatayo sa labas ng bahay na matanda. May isang galong alak doon. Kinuha ko yun at tinungga hanggang sa maubos ang laman. Mabuhay ang bagong pinuno! Mabuhay si Apo Lando! Hindi ko inaasahang gagawin nila yon. Napuno ng ganoong sigawan ng buong baryo. Bilang inyong bagong pinuno, magkakaroon tayo ng malaking pagbabago. Nais kong sundin niyo ang lahat ng patakarang mabubuo sa pamumuno ko. Ang mangangaas na lalabag. Iniligay ko sa lieg ang hintuturo ko at ipinakita roon ang simbolo ng pagpugot sa ulo. Hindi ako magdadalawang isip na putulan ng ulo! 3 taon ang lumipas. Maraming nabago sa baryo sa ilalim ng pamumuno ko. Ang mga nakagawian ng mga mamamayan dito ay paunti-unti na nilang ibinabaon sa limot. Gaya ng pag-inom ng alak na gawa pala noon ni Apo Tancio sa dugo ng sanggol at mga biktimang manginginom na dumadayon noon sa baryo. Nasasanay na rin ang marami na makontrol ang sarili sa mga sitwasyong may naaamoy silang buntis. Ganon din sa pag-iwas sa pagkain ng mga hilaw na karne, gaya ng manok. Sa mga nakikita kong magandang pagbabago, napag-isip-isip kong baka ito nga yata ang kapalarang ibinigay sa akin ng Diyos. Baka ito ang klase ng buhay na nakatadhana sa akin. Sarado pa ngayon ang aming baryo sa mga tagalabas. Pipiliin na lang siguro namin ang ganitong hindi makipagsalamuha sa mga tao para hindi na mangyari ang mga nangyari noon. Pinili ko na ring lumayo ng tuluyan sa pamilya ko. Sa panahon ngayon kasi, hindi pa kami bagay makipagsalamuha sa mga normal na tao. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, kabanong. Nawa ay may matutuhan ang lahat ng mga tagapakinig sa aking ibinahaging kwento. Wakas.